Eto mga idol, ayan oh, tingnan niyo 'yan oh. Kayo na lang ang humusga. Labas ako diyan. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Hinamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang debate sa issue ng flood control projects. Sa kanyang press conference kanina, una sa nais niyang mapag-usapan ang umano'y ghost projects sa mismong probinsya ng Pangulo. Inisa-isa rin ni Singson sa nasabing press con ang mga umano'y maanumalyang proyekto sa baluarte mismo ng mga Marcos. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Kasama rin sa mga isyong nais matalakay ni Singson sa paghaharap nila ng Pangulo ang mga sinasabing anomalya sa national budget. Sinabi pa ng former governor na handa siya sa paghaharap nila anumang oras na paunlakan siya ng Malacanang. Sorry, when sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate kundi sa aksyon. Ito aniya ay upang mapanagot ang dapat managot na siyang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Giit pa ng Malacanang na hindi nagpapakabayani ang Pangulo, gaya ng sinasabi ni former Ilocos Sur Governor Singson, kundi ginagawa lang nito ang obligasyon niya na linisin ang gobyernong para sa taong bayan. Samantala ayon kay Singson, nais niyang magkaroon ng one-time big-time rally upang ipanawagan na sana ay matigil na ang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. And yung one-time big-time, the soonest possible one-time big-time na rally, ASAP din, the soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization, lahat ng ayaw ng grabe corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Pinayuhan din niya si President Marcos Jr. na tinawag niyang kanyang dating kaibigan. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi, ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Makahulugan naman ang pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang sa mga aligasyon ni Singson. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nagpapatunay lang naman ito na marami ang naapektuhan sa ginagawang paglaban ni PBBM sa korupsyon sa bansa. Aniya, ang iba sa mga ito ay wala nang ibang naiisip gawin, kundi manira na lamang dahil marahil ay hindi na pagbibigyan sa kanilang sariling gusto. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.